Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Ito po sa aking YouTube channel. At sa pagtalakay po ng banal na salita ng Diyos, samahan niyo po ako. At ang paksa po na aking tatalakayin sa inyo sa mga pagkakataong ito ay isang paksang napakahalaga na ito'y dapat na ating malaman at maunawaan ng ating mga kababayan. Ang paksa po na aking tatalakayin sa inyo, gaano kahalaga ang mga sugo ng Diyos. Kaya ito ay napakaganda na paksa na dapat ito'y maliwanagan ng ating isip, ang ating mga puso, kung gaano kahalaga ang mga sugo ng Diyos. Doon sa mga taong hindi nakakaunawa sa kahalagahan ng mga sugo ng Diyos, maaring sa kanila ay walang kwenta. Kaya sa mga pagkakataong ito ngayon ang paksa na ating tutunghayan sa pagtalakay sa mga pagkakataong ito. Tayo muna ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos, pagpalain mo ang pagtalakay na ito, tulungan mo'y buksan ang isip at puso ng aming mga kaibigan at magbunga ito ng pananampalataya at magdala sa kanila sa tamang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Salamat o Diyos, ang iyong Espiritu ang patuloy na tumulong at mga siwa sa amin. At dumating ito na may kapangyarihan sa bawat tagapakinig namin sa programang ito ng Channel Evangelism. Salamat o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. To God be the glory. Sa paksa po na ating tutunghayan, dito po natin kukunin ang ating teksto sa aklat ng Roma 10, talatang 15. Romans chapter 10 verse 15. Sinabi ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 15, at paano nga silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niya o mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Purihin ang Panginoon. Kaya sa paksa po na ating tatalakayin, gaano kahalaga ang mga sugo ng Diyos. Ito ay napakahalaga sa bawat taong naniniwala o sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, papaano magsisipangaral kung hindi mga sinugo. Bakit mahalaga ang mga sugo ng Diyos? Sabagat sila ang may karapatan para mangaral at magturo ng salita ng Diyos. Pag hindi sinugo, ayon sa talatang ito, sabi, papaano silang magsipangaral kung hindi mga sinugo? Diyos na mismo ang nagtatanong na hindi pwedeng makapangaral ang isang tao maliban na siya muna ay utusan o suguin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. At dapat nating makita, maunawaan, atin munang aalamin sino po ba itong mga tao na sinugo ng Diyos ayon sa Biblia. Sabi sa Lucas chapter 11 verse 49 ay ganito ang sinasabi. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, at ang ilan sa kanila kalang papatayin at pag-uusigin. Kaya ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, na ang susuguin ng Diyos ayon sa kanyang karunungan
ay mga propeta at mga apostol. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang sugo ng Diyos para mangaral at magsalita sa bayang Israel ay ang mga banal na propeta ng Diyos. Ayon sa aklat ng Amos chapter 3, verse 7, tunay na ang Diyos ay walang ibang gagawin kundi ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga propeta. Kaya sa Old Testament, ang mga propeta, ang sinugo at ang mga lihim ng Diyos ay kanyang inihahayag sa kanyang mga propeta. At kung ang propeta ay mamatay, tulad na sinabi ng Panginoon, na siya ay magsusugo ng panibagong propeta, sapagkat hindi pwedeng mangaral ang hindi isinugo ng Diyos. Lalabas sila ay pawang mga bulaang propeta. Kahit sa Old Testament ay nagsilitaw ang maraming bulaang propeta. Si Baal may mga propeta rin. At sa panahon ni Juan Bautista, siya ang the last prophet in the Old Testament. Sabi sa aklat ng Juan o Lucas chapter 16 verse 16 ay ganito ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Tunay na walang, Lucas chapter 16 verse 16, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao'y ay pumapasok doon na nagpipili. Kaya ang kautusan at ang mga propeta, sabi, nananatili kay Juan, hanggang kay Juan. Kaya si John the Baptist, siya ang huling propeta ng Israel. The last prophet of the Old Testament. After ni Juan Bautista ay sumunod ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang sugo ng Diyos na mula sa Ama, mula sa langit. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay apostol, sugo ng Diyos na Ama. Yan ang sabi sa aklat ng Hebreo chapter 3 verse 1. Tunay na ang Diyos ay walang ibang gagawin. Sabi, Hebreo chapter 3 verse 1. Mga kapatid, mga anak na lahi ni Abraham, ang sabi, inyong kilalanin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilalang sa Jesus. Kaya si Jesus Christ, siya'y apostol, tinawag din siya na propeta. Kaya ang mga sugo ng Diyos sa panahon ng bagong tipan ay ang mga sugong apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Mahalaga sa ating pananampalataya ang mga tunay na mga sugo ng Diyos. Dahil kung bakit dumami ang mga relihiyon maging sa ating panahon, sapagkat sila'y hindi nakaalam ng katotohanan. Kung nalaman nila ang katotohanan na bawal pala ang mangaral, na hindi isinugo ng Diyos, hindi nila gagawin ang ganyang pangangaral.
Kaya salamat sa Panginoon dahil sa ating panahon, ang Diyos ay meron siyang mga isinugo. Kaya bakit mahalaga sa ating pananampalataya ang mga sugo ng Diyos? Dahil sila ang may karapatan. Sila ang ating tanggapin. Sila ang dapat na ating pakinggan. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, gaano kahalaga ang mga sugo ng Diyos? Dahil ang mga sugo ng Diyos, sila ang may tumpak na kaalaman at katuruan sa tunay na Diyos. Sabi sa Juan 17 talatang 3, Luke chapter 10 verse 22, sabi, walang nakakilala sa Ama kundi ang Anak, at walang nakakilala sa Anak kundi ang Ama, at yaong ibiging pagpapahayagan ng Anak. Vice versa, ang Ama at ang Anak magkakilala. Kilala ng Ama ang Anak, kilala ng Anak ang Ama. At sabi, at yaong ibiging pagpapahayagan ng Anak. Kaya itong Anak ay patuloy na nagbibigay ng mga pahayag, mga lihim ng Diyos, yung mga bagay na malalalim, lalo na yung kadyusan, yung pagpapakilala sa Diyos. Maraming hindi nakakilala sa Diyos. Halimbawa, sa ating Panginoong Hesukristo, maraming hindi nakakilala kay Kristo mula noon at hanggang ngayon. Sabi sa aklat ng Mateo chapter 16, verse 14, sabi ng iba, ikaw ay si Elias o isa sa mga propeta. Ikaw daw ay si Juan Bautista. Mateo chapter 16 verse 14. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Iba-iba ang pagkakilala ng tao kay Kristo nung dumating ang Panginoong Hesukristo sa Cesarea ni Filipo. Ang kalang kuro-kuro sabi, ikaw si Juan Bautista, ikaw ay si Elias o isa sa mga propeta. Ngunit, sabi, at kanyang sinabi sa kanila, datapat ano ang sabi niyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Subalit nang tanungin ng ating Panginoong Hesukristo ang apostol na si Apostol Pedro, sabi ni San Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sagot ng ating Panginoon ay sabi, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro, mapalad ka Simon Barjonas, sapagat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, hindi sabi, kundi ng aking Ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos mismo na Ama ay nagbigay ng pahayag kay Apostol Pedro kung sino yung kasama nila. Sabi ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Purihin ang Panginoon. Merong tumpak na pagkaalam at pagkakilala si Apostol Pedro na yung Kristo, yun ang kasama nila sapagkat pinahayagan siya ng Diyos na Ama. Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga ng mga apostol. Ang mga ngaral na dapat nating tanggapin ay yung mga apostol dahil ang mga apostol eksakto ang kanilang doktrina sa pagpapakilala sa Diyos na tunay. Pag hindi eksakto, mamamali tayo. Kaya nga sabi sa 22 verse 29, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Hanggang sa ating panahon ay iba-iba ang palagay ng tao, iba-iba ang doktrina ng mga reliyon patungkol kay Kristo. Ang sabi ng iba, si Kristo ay taong tao. O yung iba naman sabi nila, ikaw ay isang propeta lamang. O yung iba naman, ikaw daw ay ang Diyos na Ama na nagkatawang tao. At gagamitin nila ang Isaiah 9:6 na yung batang ipapanganak, sabi, tatawaging walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Hindi naman sinabi ng propeta Isaiah na ito ang Ama, ang batang ipinanganak, kundi naghula ang propeta, inihula ng propeta na yung batang ipapanganak ay tatawagin walang hanggang Ama. Ibig sabihin, hindi siya ang Ama, tatawagin. Ang sabi nga, maaatang sa kanyang balikat. Ang pamamahala, iniatang sa kanya. Iniatang sa kanya ng Ama. At ang inatangan, yun ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Sabagat ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Sabi sa 1 John 5:20, naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating kilalanin na siya ay totoo. Sa makatubigay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Kristo, dahil siya anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos sapagkat siya ay anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi pwedeng ang kalabaw ay manganak ng baka, kundi ang kalabaw ng anak, tiyak kalabaw din. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Kristo, ipinanganak siya ng Diyos na Ama. Kailan siya ipinanganak ng Diyos na Ama? Sabi sa Kawikaan chapter 8 verse 22 hanggang sumusunod, bago pa likhain ang langit at lupa, ang mga bundok, siya'y naroon na kasama ng Diyos na Ama. Purihin ang Panginoon. Ang Kristo, siya'y umiral na. Hindi pa ipinanganak si Abraham. Ang Kristo'y umiral na sapagkat si Kristo, siya ang Diyos ni Abraham. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 14, ako yaong ako nga. At sa John chapter 8 verse 53 hanggang 56, ang sabi, nagalak ang iyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at siya'y natuwa. Purihin ang Panginoon. Yung Diyos na nagpakita kay Abraham. Sabi ni Kristo, ako yun. Galak na galak si Abraham. Sapagkat before Abraham ay naroon na ang Kristo. Purihin ang Panginoon. Ang Kristo ay isang tunay na Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ang Ama ay Diyos sa pagiging Ama.
Unang Korinto 8:6, sapagkat may isang Diyos lamang ang Ama. Ang Ama ay isang Diyos lamang yan sa pagiging Ama. At ang banal na Espiritu, siya ang the vicar of Jesus Christ. Dahil siya'y Espiritu ng Diyos, siya ay Diyos sa pagiging Espiritu ng Diyos. Isang Diyos sa pagiging Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo 28:9, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Inyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan ang aral ng mga apostol, mga sugo ng Diyos. Praise the Lord. To God be the glory. So balit ang Kristo na siyang anak ng Diyos ay nagkatawan tao. Pilipos 2:6. Na siya magkatawan tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nakitulad sa tao. Hindi sasabing nakitulad sa tao kung siya'y tao na. Siya ay anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos. Nakitulad sa tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya sabi sa Hebreo 10:5, ngunit pagpasok mo sa sanlibutan, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Praise the Lord. Pangatlo, kung bakit napakahalaga ng mga sugo ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng itsaktong at tamang relasyon sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan ang sabi sa Korinto 5:20. Yan. Ilalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng mga sugo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng magandang relasyon, ugnayan sa Panginoon. Kaya sabi sa John 1:12, lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Yan ang magandang relasyon sa Diyos. Pag ikaw anak ng Diyos, maganda ang relasyon mo. Dahil tinanggap mo si Kristo sa pangaral ng mga sugo ng Diyos. To God be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit mahalaga ang mga sugo? Dahil ang mga sugo ng Diyos ang may dala ng mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pag tinanggap mo ang Kristo na kalang ipinapangaral, sinampalatayanan mo ang Ebanghelyo na kalang ipinapangaral, tiyak ligtas ka. Sabi ni San Pablo sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. We accept the assurance of our salvation. If we accept Christ, we believe the true gospel. Kaya sabi ni San Pablo sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya sa aming mga kaibigan, mga tagapanood sa ating channel na ito, ay huwag kayong mag-alinlangan na tanggapin ng Kristo. Sumampalataya sa pangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga sugo, tiyak ang ating kaligtasan sa biyaya ng Panginoon. Salamat, pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo sa aming puso ang iyong mga salita. Magbunga ito ng tiyak na kaligtasan. Pagpalain mo ang aming programa, ang aming channel Evangelism. Jesus name, amen.